hindi na raw magbibigay ng cash reward ang mga otoridad para sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Justice Department, may mga tumutulong na raw sa law enforcement agency para mapadali ang paghanap kay De La Rosa. Sa kabila nito, nanawagan ng DOJ na sumuko na lang ang senador at harapin ang mga reklamong dapat nitong sagutin. Narito ang kabuuan ng balita ni Criza Lopez. Nilinaw ng Department of Justice na hindi nila ikinukonsidera ang paglalagay ng reward money para sa makapagtuturo ng lokasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa para maisilbi ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, may mga natatanggap silang impormasyon mula sa iba't ibang law enforcement agency na tumutulong sa paghahanap sa senador. Gayunman nanawagan si Vida kay De La Rosa na sumuko sa mga otoridad at sumunod sa umiiral na batas bilang kasalukuyang senador at dating hepe ng Philippine National Police. Sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato de la Rosa, diba? Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sumusunod. Binanggit din ni Vida ang reklamong inihain ni De La Rosa sa Korte Suprema na dinidinig naman anya ng Korte. Giit niya, bilang kapwa Pilipino at tagapagpatupad ng batas, dapat silang magtulungan upang mapanatili ang rule of law. Yung proseso ng rule of law, diba? Sa ginagawa niya po na hindi pagsuko o hindi pagtupad dun sa warrant, diba? Siyempre po yung mga kababayan natin, diba? Ano ba yan? Ano bang nangyayari? Ayon pa kay Vida, batay sa kanilang impormasyon, nananatili pa rin nasa jurisdiksyon ng Pilipinas si De La Rosa. Sinisilip na rin umano ng DOJ ang bilang ng mga armas na nakarehistro sa pangalan ng senador. I'll talk to General Nartates about that. And I expect that it should be revoked the soonest possible time. Samantala, nagsumite na ang DOJ ng sabina sa ilang ahensya ng gobyerno para sa mas malawak na investigasyon kaugnay sa pagpapatupad ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Ayon kay Vida, naglabas na ng kautusan ng Special Panel of Prosecutors ng DOJ upang tipunin ang mga dokumento mula sa Senado, Commission on Audit at Philippine National Police Firearms and Explosive Office para sa mahalagang ebidensya sa kaso. Direktang inaatasan din ang tanggapan ng Senate Secretary na magsumite ng internal records kabilang ang entry at exit logs, mga dokumento mula sa Office of the Sergeant at Arms, pati na rin ang listahan ng personal deployment at security protocols. Ayon sa DOJ, bahagi ito ng mas pinaigting na investigasyon sa implementasyon ng warrant of arrest at sa posibleng obstruction of justice. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.